May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Mag-gym at magpalaki ng katawan. May trabaho rin pala ako, DJ Main. Isa akong call center agent sa Ortigas. Dahil sa katawan ko ay madami ang lumalande sa akin sa trabaho. Pero kahit isa ay wala akong pinatulan. Ewan ko ba? Parang di ko lang feel lumande ng katrabaho. Siguro kasi alam ko ang kalakaran sa BPO industry. Madaming nagkakajowaan dito kahit may asawa at pamilya na. True love. Kasi ang hanap at gusto ko. Kaya minabuti kong huwag maghanap sa office ng jojowain ko. Narito ang aking confession. Nakaka-bored maging single. Tapos parang sobrang tamlay ng sex life ko. Kaya naisipan kong lumandi na. Nagsasawa na din kasi akong manood ng naughty videos online. Gusto ko naman sana ma-experience sa totoong buhay. Yung init na madarama mo kasama ang iyong partner. Kaya naman, nag-download ako ng dating app. Swipe dito, swipe doon. At sa dami ng nakamatch, may isang profile ang nakapukaw ng atensyon ko. Isang babaeng simple, walang filter, pero sobrang pamilyar siya. Parang nakita ko na siya somewhere, pero hindi ko lang alam kung saan. Ang weird pa ng username niya. Nikalogs_69. Sinubukan ko siyang i-chat. Hi, male 27. Ortigas. Ready makipag-fubu. Sumagot naman siya. F27 Ortigas. Gilang. Kumislap ang mga mata ko sa tuwa. Kasi pareho kami ng lugar at edad. Tapos pareho pa kaming interested makipag-fubu. Medyo kinabahan pa akong kausapin siya dahil baka trip-trip lang. Pero Gina, bahala na si Batman. Nag-chat ako sa kanya at sinubukan ko siyang alokin ng video call. Nahihiya man pero naglakas loob na lang din ako. Pwede ka bang makita online? Tanong ko sa kanya. I want to see you too, G? Sagot naman niya. Hindi ko talaga pinalampas ang pagkakataon, DJ Main. Inopen ko yung camera ko. Binuksan niya din yung kanya. At doon ko nakita kung gaano siya kaganda. Sobrang simple lang niya. Naka-ponytail, tapos naka-sweater. Brown ang mga mata. Mistisa ang datingan. At parang may pagka-mysterious ang karakter niya. Kahit nahihiwagaan ako sa kanya, tuloy pa rin kami sa kwentuhan. Hanggang sa malaman ko ang totoo niyang pangalan. I'm Nicole. Sabi niya. Akala ko doon na natapos yung pagkabigla ko. Pero nang sabihin niya kung saan siya nagtatrabaho, ay napatigil ako. Same company pala kami. Pero magkaiba lang ng department. Kaya pala parang pamilyar siya. Kasi baka nakakasalubong ko na siya sa floor namin pero hindi ko lang napapansin. Mas lalo akong na-excite at na-thrill ng dahil doon. Kasi naisip ko, what if? Tadhana na talaga ito. What if
Sana talaga yung matagal nang hinahanap ko. What if? Sana talaga yung babago sa perception ko na okay lang magka-jowa sa isang kumpanya. Bago kami matulog ay biniro ko siya. Yari ka sa akin bukas, Nicole. Sabay sabi ng good night. Tumawa naman siya sa akin, DJ Main. Tapos nag-good night na rin. Kinabukasan, pagkatapos ng shift namin sa work, napagkasunduan namin na magkita sa isang motel sa Canley Road, Pasig. Excited ako na makita siya. Pagpasok namin ng kwarto ay nag-usap muna kami saglit. Medyo formal yung usap. Iba talaga yung feeling kapag first time. Medyo nakakahiyaan pa. Pero ramdam mo yung kaba at init sa pagitan naming dalawa. Kaya ako na yung nag-first move. Magpahinga muna tayo, Nicole. Sumunod naman siya. Habang pinagmamasdan ko siya, DJ Main, ay lalo akong nabibighani sa kagandahan niya. Nang maging komportable ay tinanggal niya ang suot niyang sweater. Doon ko nakita ang malabote niyang katawan. Dahil doon, unti-unting nagising yung alaga ko. Kaya naman nung nilapitan ko siya at tinanong, pwede na ba kitang halikan? Tumango siya. Kaya, ginawa ko naman. At habang hinahalikan ko siya ay namamasyal yung mga kamay ko. At pinagapang ko ito papunta sa nakatago niyang yaman. Sa bawat himas ko sa katawan niya, ramdam ko yung init ng paghinga niya. Unti-unti ko na ring tinanggal yung mga nakatakip sa private parts niya. At tuluyan ko nang nakita at nahimas yung buong pagkatao niya. Kitang-kita ko sa reaksyon niya na nahihiya pa siya. Pero tuloy lang ako sa paghimas sa kanya. Pagkatapos ay nag-decide ako na sipsipin yung malalambot ng dibdib. Napapapikit siya sa tuwing marahan kong kinakagat yung mga pasas nito. Hinahawakan ko yung hiyas niya. Nararamdaman ko na parang basa at malagkit na yung kinukuskus ko. Masarap ba, Nicole? Sabi ko sa kanya. Tumango lang siya sa akin. Napakaamo ng kanyang mukha, DJ Main. Mas lalo akong na-excite kapag tinititigan ko siya. Hinubad ko na rin yung pants ko at nagulat siya nung nakita niya yung matigas kong alaga. Kinuha ko yung kamay niya at pinahawak ko yung alaga ko. Gusto mo bang ipasok ko na? Tumango lang siya ulit. Kaya naman inihiga ko siya sa kama. Sabay hinalikan ko siya sa leeg. Pinagapang ko ulit ang mga kamay ko sa katawan niya. Kaya ramdam ko yung nginig at pagkibot niya. Nang umabot na yung kamay ko sa legs niya, unti-unti ko itong binuka. Sabay himas sa hiyas niya. Basang-basa, DJ Main. Tumatakas na yung katas niya. Pwede na ba akong pumasok? Paalam ko sa kanya. Pwede na, pero dahan-dahan lang ah.
Kumilos na ako at itinutok sa hiyas niya ang armas ko. Pagkatapos ay unti-unti kong pinasok ang pagkababae niya. Habang nasa loob na ang alaga ko, ramdam ko na parang bulaklak talaga siya. Para siyang kalachuchi. Kitang-kita ko kung paano bumuka nung ipinasok ko na. Binayo ko siya ng marahan. Umindayog ang katawan niya. Nicole, ang init mo. Ang sikip mo. Masarap ba ako? Sobra. Sige pa, ganyan lang. Tandang-tanda ko yung mga sinabi namin sa isa't isa. Kaya naman habang namumulaklak siya sa ginagawa ko, hindi na ako nagpaawat pa. Bibilisan ko, Nicole, ha? Sa loob ko to ipuputok. Napatango na lang siya at sabay sabing, sige Kenneth, huwag mo akong bibitinin. Sobrang hot ng pagkakasabi niyang yun, DJ Main. Kaya hindi ko na napigilan. Ibinugak ko lahat sa loob. Ramdam ko sa bawat labas ng katas, sa bawat sigaw, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagpiga niya. Kaya parang halos mawalan kami ng malay sa nangyari. Sobrang saya nung gabing iyon, DJ Main. Gusto ko sanang huwag nang matapos ang gabi. Bago kami umuwi ay nag-usap muna kaming dalawa. Doon ko mas nakilala ang tunay niyang pagkatao. Hanggang sa umuwi na kami at hinatid ko na siya sa kanya o sa kanila. Mayakap at halik pa sa noo bago kami naghiwalay. Nakangiti ako umuwi sa bahay namin dahil sa saya at kilig na nadarama ng aking puso. Baka si Nicole na yung matagal kong hinahanap. Akala ko may patutunguhan na. Pero kinabukasan, nabigla ako nang makita ko siya sa parking ng office. May kasamang lalaki. Nakamotor at nakayaka pa siya. Parang nasaktan ako ng slight, DJ Main. Sinubukan ko siyang hintayin after shift para kausapin. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi na may jowa pala siya. At bakit pumayag siyang makipag-fubu. Ang sagot niya lang sa akin, hindi ko jowa yun. Tsaka bakit ka concern? Wala namang tayo. Bored lang ako that time. Kaya pumayag ako makipag-hook up sa'yo. Parang napahiya ako sa sinabi niya. Kaya tumalikod na lang ako at iniwan ko siya. Simula noon ay hindi ko na siya kinausap o kinontak. Hindi ko din siya pinapansin kapag nagkakasalubong kaming dalawa. Pero hanggang ngayon, DJ Main, napapaisip ako na kahit sobrang amo at ganda ng muka, hindi pala nasusukat doon ang ugali ng isang tao. Kaya naman hindi ko rin maiwasang magtanong kung dapat ko bang ipaglaban ang kung anong meron sa amin? O tatanggapin na hanggang doon lang talaga? Susubukan ko po ba siyang habulin? O tanggapin na tikiman lang talaga ang lahat ng nangyayari? Ano po kaya ang dapat kong gawin? Payuhan mo naman ako, DJ Main. From Kenneth of Manila. Mahirap talaga kapag may tao kang nakilala na kahit sa simula pa lang, klarong casual lang dapat. Pero iba yung dating sa'yo. Iba yung koneksyon. Iba yung kilig. Iba.
yung moment. Tapos, sa dulo, malalaman mo, ikaw lang pala ang nagbigay ng meaning. Ikaw lang pala yung nagseryoso. Ikaw lang pala yung umasa na baka may patutunguhan nito. Ang sakit nun! Yung para sa'yo special, pero para sa kanya, wala lang. Parang one night lang kayong nagkasalubong. Pero ikaw, nadala mo hanggang kinabukasan. Kaya sa mga tulad ni Kenneth at sa lahat ng nakikinig na minsan nang naging option ng taong ginusto nila, ito ang tandaan nyo. Hindi ikaw ang mali. Hindi rin mali na umasa. Mali lang yung taong pinili mong pagbuhusan ito. Main Event